Alright mga Lodi Bros, at eto na nga, kung naghahanap kayo ng sobrang sulit na scooter na nasa 150cc segment, malamang eto na yung motor na hinahanap ninyo at matagal nyo nang inaantay. So wag na natin masyadong patagalin pa. Sarap 10R. Pero eto munang bida ngayon, the Lexi LX 155 by Yamaha. Alright. So tignan nyo naman, isang mabilis ang ikot lang ulit. May mga tubig-tubig pa, kakawashing lang eh. Yan, ganda, di ba? So unang-unang ma-appreciate nyo rito mga Lodi Bros is meron siyang tinatawag na gulay board. Alright, so meron na tayong bagong contender na 155cc na merong gulay board. Kasi sa pagkakaalam ko, isa lang yung brand na meron nito eh, yung mabentang mabenta rin. Pero this time at least meron ng competitor, di ba? So by the way, ang nasa harap natin ngayon ay ang matte green, pero meron ding isang pang kulay na available nito, which is the glossy black. So para may iba naman, matte green tayo. Ito yung pinili natin. Tapos meron siyang touches dito ng mga, yung parang may pagka-camouflage yung dating. Tapos may brand dito ng Yamaha, and then yung kanyang logo. Tapos dito may nakalagay na LX, and then dito banda may sticker na merong linya ng dilaw. Tapos merong camouflage din dito na design, para may pagkasundalo yung dating ano. Tapos yan, merong nakalagay na VVA, which means variable valve actuation, na nandito sa makina nito. And then dito sa bandang harap, so yan, meron siya ditong visor na para sa akin more on aesthetic lang, hindi siya talaga functional as wind deflector kasi mababa lang naman siya eh. Tapos dito sa harap nakalagay is 155 din, then LX stickers. So simple lang naman itsura ng motor sa harap. Tapos meron siyang grab rail dito na hindi masyadong malaki at madali lang siyang dakmain. Tapos halos pantay lang sa upuan, mas mataas lang ng konti yung upuan sa kanya. So kahit na medyo mabigat yung uupo, hindi masyadong tatama agad dito sa bakal sa likod. Tapos sa rear meron siyang reflector para sa added visibility. And then mapapansin nyo rito meron siyang hook na ang maximum load lang na pwede is 1 kilo lang. So mapapansin nyo medyo malambot siya. Anyway, pwede nyo naman palitan niya ng mga mas matitibay. And then meron siyang yan, USB type na charging port na. So hindi mo na kailangan ng adapter. Tapos meron tayo ditong bulsa na kakasya ang isang phone. Tapos siguro mga bottled water. Isa lang to sa masasabi ko na hindi ko masyadong gusto lang sa kanya, yung kanyang mababaw na bulsa dito sa harap. So medyo talo siya pagdating dyan sa part na yan, kasi yung ibang mga available kahit nga 125 mas malalim dyan. Pero ang masasabi kong pwede na, pero not the best. So kung titingnan mo yung appearance ng motor, para siyang may pagka-kombinasyon ng NMAX tsaka ADV, no? And then yung gulong niya hindi sobrang laki tulad ng mga binanggit ko. Parang kumbaga sa ano eh, gym bro siya na medyo nakalimutan mag leg day. Pero hindi naman masagawa ang itsura niya. Kumbaga acceptable pa rin. So as you can see mga Lodi Bros, ito ang kanyang engine, parehas na parehas sa NMAX at Aerox. So meron siyang engine na 155cc, 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, syempre fuel injected. Ang maganda pa rito is liquid cooled siya. So kahit na malayo-layo ang biyahe, hindi ko masyadong kakabahan sa overheat. Kahit na tirik na araw, malamig pa rin sa makina. Advantage yun. Then single cylinder, and syempre CVT, scooter eh. Meron lang naman itong lakas na 15.1 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Kung titingnan nyo sa papers mga Lodi Bros, lamang pa siya doon sa mga ibang mga 155cc rin na motor na available din sa market ngayon. Even yung competitor nito. So para sa akin, good enough yun para bilhin ko itong motor na to. So by the way, ang presyo ng motor na to is 99,900 pesos lang. Sino ba naman ang magsasabing lugi ka sa motor na to? Eh halos 125cc na nga lang yung presyo nito eh. Pero ito may dagdag na sipa. Alright. And meron din siyang Blue Core technology. And then nakalagay nga sa sticker nito kanina is meron siyang VVA, which means variable valve actuation. So smoother acceleration pero less fuel consumption. So nagko-consume ang motor na to average mga 48 kilometers per liter based sa aking experience.
Pag sobrang ginawa kong conservative yung driving ko, average ako ng mga 50 kph. Nung nagbiyahe kami, umabot kami ng 55 kilometers per liter eh. Pero pagka medyo waswas ka, aabot ka ng mga 45 to 48 kpl. Pwede na para sa 155cc, di ba? And then sa rear meron tayong single shock, and then ang kanyang tire is 190/14 tubeless yan. Tapos meron tayong yung typical lang na drum brake na merong adjustment dito. Pero may napansin ako rito, parang ready siya for dual shock. Siguro pwede mo siyang i-modify. So ito nga nabanggit ko, liquid cooled siya. So ayan, para silipin mo ang kanyang reservoir, tutuklapin mo lang yan. Ayan, medyo madumi. Pero dito sa loob, pag binuksan mo yan, dyan mo masisilip ang kanyang reservoir. Alright? Pagdating naman sa kanyang tapakan sa angkasan, sabi ng asawa ko, kasi siyang mas paniniwalaan ko eh, sobrang komportable daw. Hindi raw katulad ng isang motor namin na masyado niyang ine-extend yung kanyang mga binti para maabot lang yung tapakan. Pero this one, kapag nakaupo siya, comfortably niyang naibe-bend yung kanyang legs at abot na abot niya ang angkasa na to. Tapos solid naman. Di naman siya malamya para sa akin. And then dito sa front, meron tayong tire na 90/90/14. Siyempre tubeless din. Ang brand pala ng tire natin is IRC yung stock. Kaya kahit na medyo basa yung kalsada, makapit din talaga siya. Pero siyempre ingat pa rin kasi wala itong ABS, wala rin siyang CBS. So ito ang yung ABS. Yan, itong dalawang kamay mo. Hindi kasi katulad ng ibang motor, kahit na walang ABS, may combi brake system. This one, talagang aasa ka sa skills mo. And for the brakes, we have single disc brake and meron tayong single pot caliper. Alright. Tapos for the shocks, yan, standard lang. Ayan. So as you can see mga Lodi Bros, nakalagay is stop and start system. So ito yun. So isa to sa mga features na in-offer niya na kapag huminto ka within 2 to 3 seconds without turning off the engine, mag-off siya para makatipid ka ng fuel. And then pipigayin mo lang to para umarangkada ka na once na go ka na. So hindi mo pwedeng asahan na may bibigay nito yung mga features na binibigay ng ibang motor, especially when it comes to safety. Kasi hindi naman sobrang high-tech ng motor na to kasi nga mura lang siya. Like for example, yung mga anti-theft, yung mga may mga alarm, 'di ba? Mga keyless, wala 'yan. So, ito lang tayo. Yung traditional na susi. Okay? So, meron siyang key shutter. So, ayan, pipindutin mo lang. So, at least hindi na makakalikot ng mga bata, hindi masusuksok ka ng mga posporo, 'di ba? Abala pa 'yun. So, ganyan lang. And then, para mabuksan mo yung seat, pihit lang sa kaliwa. At eto ng seat natin. So by the way, hindi masyadong malaki. Isa rin to sa mga disadvantage na lang for me. Yung kanyang capacity ng utility box, nasa around 12 liters lang daw siya base sa aking research. So hindi kakasya rito ang mga helmet. Kahit nga half face helmet, hindi kakasya rito. So talagang ito na lang ang gagamitin mo, yung mga helmet hook na yan. Tapos ang free lang niya is ito lang sa tools. Wala akong natanggap na yung mga combination wrench, ano pa ba, yung mga, basta may mga ibang mga kasama yung iba, may Allen wrench pa nga sa ibang mga motor. Pero ito lang talaga. Ewan ko sa ibang mga dealer, mga Lodi Bros ha. And then meron lang itong 4.2 liter fuel tank capacity, yun lang. Isa rin to sa mga hindi ko masyadong nagustuhan. Kahit na matipid yung motor. Pero syempre 4.2 liters para sa 155cc, para sa akin medyo bitin. Buti nilang maraming gas station dito sa Puerto Princesa. So para sa akin, sana kahit papaano 5.5 man lang, 'di ba? 1 litro rin mahigit ang diferensya sa ibang motor. Pero sige na, accepted na rin naman. So for the seat, ayan, maganda yung quality ng foam. Tapos dito medyo mas manipis na malapad. Tapos dito mas pakipis. Tapos syempre hindi masyadong buka ka. Mas friendly to sa mga hindi masyadong matangkad. In fact, mas mababa ang seat height nito kung ikukumpara ko sa dati naming scooter na 790mm yun. This one is 770mm. So mas friendly ito. Kaya nga ito ng asawa ko na 4'11 lang ang height eh. In fact, sabi nga niya, isa raw to sa mga na-enjoy niyang drivean. Medyo may kabigatan ng motor, 116 kilos curb weight. Pero pag umaandar ka na, mararamdaman mong magaan din siya. Isang factor din dun kung bakit magandang handling ng motor na to is because of the mas maliit na gulong. Para sa akin, naging mas maliksi ang motor na to. Kaya nga bagay sa kanyang pangalang Lexi, kasi maliksi siya. And of course, equipped siya ng Y-Connect.
by Yamaha. So pwede mo i-connect sa phone mo via Bluetooth. Magda-download ka lang na Huawei app, and then yun na, mamamonitor mo na ang iyong motor, yung mga distance at lahat ng mga gusto mo malaman sa iyong motor via your phone. Alright, instrument panel tayo. Yan, premium na premium ang datingan, di ba? So sa taas meron tayong clock, tapos dito sa gilid naman is tachometer, and then fuel indicator dito, and then speedometer sa gitna, odometer dito, and trip meter 1. Pwede mo i-reset yan by pressing this one, yung menu. So yan, kaya pala natin to napapalit-palitan. Ito pag toggle natin dito yan sa menu. Akala ko nga passing light switch to eh. So yan, trip meter 2, and then yan, fuel reserve trip. So for example, nag-reserve na tayo, tulad nito, naka 1 bar na lang tayo. So may 3 kilometers na ako na biyahe mula nung nag-reserve siya. Which means hindi ka matatakot kapag nakita mong nag-reserve na tayo, tapos merong next gas station, let's say 25 kilometers away pa. Hindi ka matatakot kasi kung motor mo is 45 kilometers per liter ang kayang abutin, alam mo, naaabot ka na hindi ka matatakot na matuyuan ng gasolina. By the way, ang reserve nito is nasa around 1.1 liters approximately. And then meron tayong real-time fuel economy. So kakapiga mo yan, nagbabago-bago. At eto naman yung average. And then meron tayong battery meter or voltmeter dito. Take note lang mga Lodi Bros, pag nakahinto ka, lalabas to, yung oil change warning indicator. So nag-change oil na ako ng first 1,000 kilometers. So nagpa-reset na ako. So from 0, naka 194 kilometers na ako mula nung nagpa-change oil ako. So ito yung monitoring natin. Once na na-reach na niya yung certain number of kilometers para kailangan mo na ulit mag-change oil, magbi-blink ulit yung oil indicator na yan. Pero ulitin ko, hindi ito lalabas habang umaandar ka, yung mga setting na to. So ganun din sa V-belt, hindi ito lalabas kapag umaandar ka, pero once na naka-stop ka, so lalabas yan siya. So pwede mo siyang i-reset. For example, nagpalit ka na ng V-belt mo, long press lang ulit ito, yung menu, babalik yan sa 0. And then yan, yung ating backlight, so nasa level 2. Pwede mo ma-adjust yan sa level 1, yun yung pinaka mahina. Level 3 naman yung pinaka maliwanag. So para sa akin, okay na tong nasa kalagitnaan. At yan, babalik tayo sa Odo. So kung mapapansin nyo rin, meron ditong na umiilaw na nakalagay Lexi LX155. So ang ganda niyan tingnan kapag lalo na sa gabi nagda-drive ka. Then turn signal light sa left, and then meron tayo sa right. Tapos yan, meron tayong hazard. Then meron tayong high beam dito. Tapos meron tayo ditong check engine warning indicator. And then dito meron tayong start and stop indicator, and then engine temperature. So ayan, ito yung high beam switch. Then turn signal light switch, busina malakas. Yan. Tapos ang ating rear brake, meron tayong lock sa lever. And then press to release. Yan ang nagustuhan ko rito, para kahit medyo paahon, hindi masyadong alanganin, lalo't kung hindi masyadong matangkad yung sasakay. Talagang nakapigil yung gulong. And take note, hindi pala adjustable ang brake lever natin. So ganun din sa right, non-adjustable. Then start and stop system switch, hazard switch, and ang ating electric starter switch. So by the way, equipped ang motor na to ng side stand engine kill switch. Added safety feature niya yan. Sound check tayo, Lexi LX155. So tahimik ang kanyang starting system dahil meron siyang smart motor generator. Sound check. So yun lang, tahimik lang siya. So ito ang itsura ng harap ng Lexi LX155. So meron siyang DRL na paganon. Tapos yan ang kanyang low beam. At ang kanyang high beam naman is yung nasa gitna. Tapos ang kanyang mga turn signal lights ay bulb type. At ito naman ang kanyang likod. Meron siyang maliwanag at kitang-kitang taillight at mga turn signal lights na bulb type lang. At ito naman ang kanyang ilaw sa kanyang plate number. Alright. So bago pa tuluyang dumilim, larga na. So impression muna tayo, no. Pagsakay. Kanina ka pa. Payaram nga. Inggitero lang pala. So unang-unang mapapansin mo mga Lodi Bros, no, pagka sakay mo dito, mataas. Ang taas ng motor. Hindi mataas ang kanyang seat height. Pero once na nakasakay ka na sa motor, parang ang taas niya kumpara sa ibang scooter.
Tapos magaan siyang i-maneuver, oh. Yung handling niya maganda. Yun yung advantage ng medyo mas manipis yung gulong. Well, hindi naman sobrang nipis yung gulong nito to the point na parang masagwa katulad ng ginagawa ng iba. Sorry na lang, hindi lang ako fan ng mga ganong klaseng setup eh. Yung alaki-laki ng motor, pagkatapos ang nipis-nipis ng gulong na ilalagay, ang ganda-ganda ng motor, tapos nagmukhang ostrich, laki ng katawan, litang paa. Ang isa pang maganda dun sa part na yon is hindi masyado expensive, kasi nga ang stock na gulong nito, yung size is 100 lang yung likod, and then 90 lang yung harap, tapos parehas by 14. So very common yung size na yan, hindi mahirap hanapan. Kahit saan ka pumunta halos available yan. Kung ako lang ang tatanungin, pwede kong dagdagan ng konti yung size ng gulong niya. Let's say gawin natin angat tayo ng hanggang 110 para medyo lumapad-lapad pa ng konti. Yun eh, suggestion ko lang naman. Pero not bad na yung stock nito. Tapos ang ganda pa ng brand, IRC. Makapit, kahit na medyo basa yung kalsada. So yan. Pangalawa, mapapansin mo ang ganda ng kanyang instrument panel talaga. Tapos kahit na tirik yung araw, malinaw siya. Hindi katulad ng ibang mga motor, kapag nagdadrive ka ng mga between 11 AM to 2 PM, nasisilaw ako sa instrument panel niya eh. Tapos hindi mo makita yung display. Ito, ang ganda, oh, kitang-kita mo. Tapos kahit na maaraw, ang ganda rin. Tapos maliwanag. Simple lang, hindi nga lang siya yung mga colorful tulad ng mga sa ibang brands. Ito, simple lang siya, pero madali siyang basahin, yun lang. Tapos yung power ng engine, ito lang isipin mo So coming from a 650cc na motorcycle, hindi ka maboboard kapag nag-drive ka ng ganitong motor. Kasi unang-una, hindi naman malami ang motor. Tapos kahit paahon, meron pa rin siyang ibubuga. Plus the comfort na ibibigay ng motor na to. Wala lang siyang cruising position tulad ng sa ibang motor, pero kahit papano, yung ating paa is malaki yung allowance. Yan, yung space. Pwede mong i-extend ng konti yung mga legs mo, yan. Pero hindi katulad ng sa mga NMAX or sa mga PCX. Pero not bad. Hindi naman siya kasing sikip ng ibang mga scooters. Napansin ko lang, yung kanyang stock na side mirror, una-una medyo naliliitan ako. Ayan, parang singkit. Pangalawa, medyo masyadong warped. Yung parang hinahatak yung mga paligid sa mga bandang side. Parang hindi siya ganun kalinaw kung ikukumpara ko sa ibang mga stock na side mirrors na binibigay ng ibang company. So para sa akin, hindi ganun kaganda yung view. Medyo nabibitin ako. Pwede na, pero hindi ko masasabing isa sa mga best view para sa akin pagdating sa mga stock side mirrors. Pero anyways, marami nga aftermarket mas maliit pa dito, di ba? Baga pwede na, I can say. And then naglagay pala ako ng cellphone holder dito dahil nga ang liit ng lalagyan. Tapos medyo natatakot ako na, aminin ko pagka nalubak ng konti baka tumalsik. So at least dito, kung hindi man sa bulsa ko dito, pero pwede na dyan. Maya't maya ka lang titingin kasi baka nga maya maya wala na. Yun, ang ganda ng handling, ang ganda ng arangkada niya. So at 8,000 RPM and above, lalabas na yung kanyang VVA na indicator. So ibig sabihin lang yan, medyo mas nagbibigay ka na ng power. Pero syempre, i-expect mo na madadagdagan ng konti ang fuel consumption yan. Kumbaga magagamit mo to kapag gusto mong umovertake or gusto mong medyo humataw pag naboboard ka o pag medyo inaantok ka. So nasa sayo na yan, ingat-ingat lang. So isa sa mga mapapansin nyo mga Lodi Bros, yung kanyang suspension, ayan, medyo nasa stiff side. Medyo may katagtagan din talaga. Ang ganda ng power. Alam mo coming from a 125cc, kunwari, galing kayo sa mga Click 125 or Bergman 125, Gravis, alam nyo, konting-konti na lang eh. Nasa 94,000 pesos for example, Bergman, naglalaro sa 85 to 94,000 ang presyo ng mga 125cc. Commonly yung mga Click 125 na yan. Magdadagdag ka na lang ng konti, 99,900, meron ka ng Maxi Scoot na may gulay board. So para sa akin, isa to sa mga pinakasulit ngayon na scooter. Lalo na ako, ang gusto ko sa motor, medyo, alam mo yun, mararamdaman mo yung power ng motor eh.
At para sa akin, ito yung motor na yun. Wala lang sa kanya yung mga high-tech features na katulad ng sa iba. Pero para sa akin, goods na goods tong motor na to. Hop, wag kang makulit. Wait. Flickable, oh. Ganda. Lexi LX 155 acceleration test in 3, 2, 1, go. Alright. Woo! Sarap. Lakas ng hangin. Handling. Suwabing suwabe. Promise, ang ganda na handling niya. Maliksi nga talaga. Nice. Isa pa. Alright. Turning radius check. Ang kipot. Hanep. Kala mo maliit na motor lang. Nice, ah. Ayon sa research ko mga Lodi Bros, ang top speed ng motor na to is nasa around 125 kph. So ewan ko kung merong magsasabi na nakagawa na sila ng more than that. Pero yun yung ano yun yung average na top speed ng mga ganitong motor. From 125 to 130 kph. Hindi ka na maboboard sa 100 kph average eh. Ibig sabihin hindi pa pigang-piga yung motor, hindi pagod na pagod, hindi laspag. Kasi hindi mo pa sinasagad yung engine. Unlike pagka ang motor mo is 125cc, yung 100 talagang pigang-piga ka na nun eh. Minsan nga sagad ka na, hindi pa aabot ng 100 eh. Pero ito, 100 takbo mo, babad. Hindi siya masasabi mong maaabuso mo sobra-sobra. Kumbaga jogging pa lang sa kanya yun. Okay, testingan natin ang brake at 60. Ingat lang tayo dahil wala itong CBS or ABS. In 3, 2, 1, go. Okay, yan. Medyo may skid. Na-feel ko rin naman. Medyo nag-fishtail tayo sa likod. Basta ingat lang, pagka pepreno ka, medyo kailangan kontrolin mo rin siya. At huwag sobrang piga agad dahil nga walang ABS to. May factor din yung ganda ng gulong niya, IRC. Mafe-feel mo rin yung kapit talaga niya sa simento. So kung mapapansin nyo, no, kaya lang di pa sobrang dilim eh. Pero yung bato ng ilaw nito malapad-lapad din. Sakto lang yung liwanag. Kumbaga kahit hindi ka na magdagdag ng auxiliary lights, pwede na. So paggabi na mga Lodi Bros. So the big question is, para kanino ba ang motor na to? Kung ikaw yung tipo ng tao na nagbabudget, no, pero gusto mo sulitin yung budget mo, tapos gusto mo ng motor na pang daily, na may power, tapos may kulay board, tapos hindi mo masyadong concern yung mga sobrang dami ng mga high-tech features like anti-theft, tapos meron pang mga keyless na ganyan. So wala kasi itong motor na to ng mga ganon. Pero naghahanap ka lang ng budget meal na scooter na merong yung merong suntok, may power. Pag piniga mo, di ba? Hindi ka mabibitin. Actually kahit kasabayan mo mga 250cc, para sa akin hindi mo sila mauunahan, pero hindi ka nila masyadong maiiwan. Tapos medyo sanay ka na sa pagmumotor, okay na okay itong motor na to. Kung isipin mo, bibili ka ng 125cc, nasa halagang 94,000 pesos. Check nyo na lang kung anong mga motor yan. Ito 99,900.
5,000 na lang, dito ka na sa Lexi LX 155. Mas malakas, syempre mas bago, di ba? Konti pa lang kayo. Tapos mas malaki, in fact mas mahaba at mas malapad pa nga ito kaysa dun sa naunang contender nito na may gulay board din na nasa same segment. O kayo na lang mag-isip niyan kung ano yun. As is namang hindi nyo mahulaan. Tapos meron siyang magandang instrument panel na may mala ADV muka. Talaga namang masasabi mong sulit na sulit ang binayad mo rito. So abangan nyo yung next na vlog natin about sa goods and not so goods naman. Pati yung was mode with OBR naman tayo. Kasi nung unang vlog natin dito, tipid mode eh. Sa mga hindi pa nakakapanood, check nyo yung video natin dyan. Bumiyahe kami ni Mrs. sa North Palawan hanggang El Nido. Talagang matipid yung motor na to kung gusto mong maging matipid ang biyahe mo. Depende na lang talaga sa throttle habit mo eh. So maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro na nagsasabing, always ride safe and stay alive. God bless.